Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinapakinggan o atin lamang itong pinag-aaralan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso, at ideklara ng buong puso. Nang magkagayon, ito ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in Colossians 3:10, Tagalog ang Biblia. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa kaniya. And in Amplified Version, Colossians 3:10, and have clothed yourselves with the new spiritual self, which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge, after the image, the likeness of Him who created it. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Colossians is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul known as a man of revelation dahil sa kadakilaan at kayamanan ng mga kapahayagan ng Diyos sa kaniya. And Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his writings, epistles, and letters known as Pauline epistles, and some of them known as prison epistles, some of them known as pastoral epistles, and some of them known as general epistles, brethren in Christ. At sinasabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas o sa mga iglesia na nasa Colosas, ang sabi niya po mga kapatid, kayo'y nangagbihis, take note, past tense, nangagbihis ng bagong pagkatao. Dahil alam naman po natin sa ibang mga sulat ni Pablo na we were crucified with the Lord Jesus Christ, and we were died with Jesus Christ, and we were buried with Jesus Christ. At ang ibinaon or ang inilibing ay ang dati nating pagkatao o lumang pagkatao. And when Jesus Christ resurrected, we were also resurrected with Jesus Christ. At dito na nga po nagkaroon tayo ng bagong pagkatao, mga kapatid. At ang bagong pagkatao na to ay ayon sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo. At ang wika dito ni Pablo, mga kapatid, ay nababago tayo sa kaalaman ayon sa larawan. So, dahil tayo ay may bago ng pagkatao, kaya tinatawag tayo mga born again, mga anak ng Diyos, mga kapatid, dahil wala na nga po ang dati nating pagkatao, wala na yung ating lumang pagkatao, bago tayong nilalang. At ang wika dito mga kapatid, nababago tayo sa kaalaman ayon sa imahe ng lumalang sa atin. Ayon sa imahe ng ating Panginoon. Kaya, as we practice living our new life, brethren in Christ, lalo tayong natututo, lalo natin napagtatanto, at lalo nating nalalaman mga kapatid, yung imahe talaga na intended ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Because again, wag po natin sasabihin na ang tao talaga ay makasalanan. No, brethren in Christ. Originally, Adam created perfectly, brethren in Christ. At nilalang si Adan na banal, matuwid, mga kapatid. Yan po talaga ang imahe ng tao dahil ang sabi nga uli sa Genesis, mga kapatid, God created men and women in His image and His likeness. And of course, brethren in Christ, if we talk about
likeness and image. Pag sinasabing image, ito po ay holiness and righteousness. At pag sinasabing likeness, ito po yung intelligence. Ito po yung skill or kagalingan ng tao. Kaya nung magkasala si Adam, nawala po mga kapatid ang image. Nawala yung holiness, nawala yung righteousness, pero yung likeness, yung ating katalinuhan, yung ating kagalingan, yung ating kahusayan, hindi po yan nawala. Kaya nga po, when Jesus Christ died on the cross, ito po ay nirestore sa atin yung imahe na nawala sa atin. Kaya yung salitang redemption, bringing us back into the original state, brethren in Christ. And again, the more we practice ng ating bagong buhay at bagong pamumuhay, the more we know the image of the one who created us, brethren. That's why our today's message entitled, Clothe Ourselves with the New Image like Him who created us. Ibihis natin ang bagong imahe na tulad ng lumalang sa atin. Kaya we will be like our Lord Jesus Christ. Kaya nga 'di ba po sinabi po ni Apostle John or John the Beloved na who He is, so are we in this world. If Jesus Christ live holy, then we can also live holy. If Jesus Christ lives, brethren in Christ, righteous, then we can live also righteous. If Jesus Christ lives, brethren in Christ, victorious, then we can live victorious. If Jesus Christ lives blessed, then we can live blessed also, brethren in Christ. Kaya dito makikita po natin na as He is in this world, so are we in this world. Kung paano si Jesus nabuhay sa mundong ito, gayon tayo mabubuhay sa mundong ito because we are confront, brethren in Christ, into the image of His Son. Again, little by little, we will be like Jesus Christ, brethren in Christ. And our today's promises, we are going to tackle 12 R's, brethren in Christ, on what we have as we are in the process. Ang sabi nga po kanina ng Amplified, brethren in Christ, ay which ever in the process. Wala pa hong nagsabi na we are totally perfect nung ma-born again tayo, ma-Kristyano tayo, nang maging mananampalataya tayo, nang maging anak tayo ng Diyos. Still, brethren in Christ, we are on the process. And this process is ever process while we are here on earth. Kaya naandun pa rin po tayo sa proseso ng pagbabago, proseso mga kapatid ng sabihin natin ng paglago, proseso mga kapatid ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Again, no one can say that he or she is already perfect. First point, we're in the process of being renewed into the full knowledge of His image. Nandito pa rin po tayo sa tinatawag na pagbabago. Renewed, mga kapatid. Alam naman po natin na tuloy-tuloy, kaya nga may awit na binabago tayo araw-araw. Nariyan ang pagbabago ng ating Panginoon. Why? Because we're still in the process of being renewed. Na second point, we're in the process of being remolded into the full knowledge of His image. Pag sinabing mold, hinuhulma tayo, mga kapatid. Patuloy tayong hinuhulma into the likeness of our Lord Jesus Christ. Lalo na po yung character. Minsan nga may nagtanong sa akin, ano po ang character ng ating Panginoon? Sabi ko, the character of our Lord Jesus Christ ay ito ay yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya kung alam po natin ang ninth fruit of the Holy Spirit, yan po ang character ng ating Panginoon. At yung character na yan, yung ninth
fruit of the Holy Spirit, brethren in Christ, ay patuloy po tayong minomold dyan, mga kapatid. Lalo na yung brotherly love, lalo na yung love, yung kindness, yung patience, so on and so forth, brethren in Christ, ay hindi po yan ganun kadali. Kundi ito, mga kapatid, ay patuloy na iminomold sa atin ng Panginoon. Kasi, di ba nga, ang Panginoon was likened to a potter and we are a clay. Kaya patuloy tayong minomold, mga kapatid, hanggang sa tayo ay mahulma perfectly ng ating Panginoon. Third point, we're in the process of being reformed into the full knowledge of His image. Nire-reform tayo, mga kapatid. Kumbaga, pag sinabing reform, mga kapatid, mayroon tayong mga inaalis, mayroon tayong idinadagdag, mga kapatid, para lalo tayong mga ma-reform. Yung salitang reforma. Alam naman po natin ang mga reforma na kung may mga existing dating mga pamamalakad, iyan po ay, kung hindi naman po beneficial, yan po ay i-reform, babaguhin. Yun po ang ibig sabihin. So, tayo rin po bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, we're still in the process of being reformed, brethren in Christ. Walang pwedeng magsabing perfectly reformed na ang isang tao, mga kapatid. And of course, fourth point, we're in the process of being regenerated into the full knowledge of His image. Mga kapatid, tayo ay patuloy pa rin pong binoborn again. Di ba po, ang sabi nga po ni Pablo sa kanyang epistle sa mga mananampalataya sa Corinthians, from glory to glory is changing us. Patuloy po tayo nire-regenerate, mga kapatid. Patuloy po tayong binabago. At ang pagbabago ay atin lamang mararanasan kapag lagi natin nararanasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya dapat nararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo. At paano natin mararanasan sa pamamagitan po ng ating pananalangin, pagluhod, pagsamba, pagbabasa at pagniniig ng kanyang mga salita. We can experience His glory. And remember that once we experience His glory, that glory can change our lives, brethren. Kaya from glory to glory is changing us. And fifth point, we're in the process of being restored into the full knowledge of His image. Tayo ay patuloy pong nire-restore. Ipinapanumbalik ang lahat ng mga nawala sa atin. Kung nawala po ang tinatawag nga pong imahe when Adam fall into sin, brethren in Christ, ngayon ay nire-restore po yung image na yan na walang iba kundi yung imahe ng ating Panginoon, yung holiness and righteousness. And again, naandyan pa rin po tayo sa proseso ng pagpapanumbalik sa atin sa kabanalan at katuwiran. And sixth point, brethren in Christ, we're in the process of being revived into the full knowledge of His image. Ibinabalik tayo, nire-revive tayo. Kaya nga 'di ba may naririnig kayong revival kasi dati ang init-init natin kay Lord, ang apoy-apoy natin kay Lord. Paglaon ng panahon, parang nanglalamig tayo, nangihina tayo, nanglulupay-pay tayo. Kaya mayroon pong tinatawag na revival. Kaya nire-revive tayo ng Panginoon. Ipinanunumbalik tayo sa ating original na kalalagayan, mga kapatid. Again, and that is being like our Lord Jesus Christ. And then, of course, seventh point, we're in the process of being, eighth point should I say, we're in the process of being redeveloped into the full knowledge of His image. Bakit po redevelop? Kasi mga kapatid, tuloy-tuloy tayong dinidevelop. Kaya nga po may mga discipleships, mayroon pong mga pagtuturo, mayroong mga pangangaral. Bakit po? Dahil patuloy tayong dinidevelop. Kaya nga kung tayo ay very much willing na ma-develop sa salita ng Diyos, later on you will notice yourself na ikaw ay isa na parang sinasabi natin magiging katulad ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay may mga discipleships,
may mga Bible studies, may mga pagtuturo ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos. Be present, brethren in Christ, so that we can be developed. Kasi mga kapatid, kailangan po natin mag-matured. Kasi maraming mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya na hindi pa ho matured. Kailangan nila mag-matured by developing them, brethren in Christ. And of course, 9 point, we're in the process of being revitalized into the full knowledge of His image. Alam naman po natin na kapag sinasabing revitalize, brethren in Christ, ito yung para bang inaano tayo, mga kapatid, tayo po ay patuloy na nakakaranas ng para bang emerge, para bang yun, kasama rin po yung tinatawag na nire-restored, at tayo po ay nagkakaroon ng refreshment na mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. And of course, 9 point, brethren in Christ, ay we're in the process of being reinforced into the full knowledge of His image. Pag sinabing reinforced naman, para bang alaala ko tuloy na kapag ang isang grupo ng sundalo ay hindi nakakayanan ang kanilang mga kalaban, nagkakaroon ng reinforcement, nagpapadala uli ng bagong grupo ng mga sundalo. Ang reinforced, brethren in Christ, ay bakit tayo nire-reinforce? Kasi the one who is working us is not really us, kundi ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi nga po, He who began a good work, sabi po ng Philippians, a good work in you. Kaya tayo nagiging mabuti at nakakagawa ng mabuti because someone who is working in us, and that is the Spirit of our Lord Jesus Christ. Kaya dahil ang Panginoon ay nananahan sa ating puso, ang Holy Spirit ay nananahan sa ating puso, na i-enforce tayo or nare-reinforce tayo para tayo ay makapamuhay ayon sa imahe ng may lalang sa atin. And of course, brethren in Christ, ay 10 point, we're in the process of being rejuvenated in the full knowledge of His image. Tayo po ay nare-rejuvenate, mga kapatid. Alam naman po natin na parang nagkakaroon tayo ng sigla, kasiglahan. Ang sarap kaya maglingkod kay Lord. Ang sarap magpuri kay Lord. Ang sarap sumamba sa Panginoon. Kapag ka nakakaranas tayo ng ganyan, we have been rejuvenated. Kaya tayo, mga kapatid, kailangan masigla. Ang wika nga po ng Psalms, the joy of the Lord is our strength. Kaya kapag ka tayo ay rejuvenated, brethren in Christ, excited tayo lagi, mga kapatid. At masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, why others ang pagmi-ministry ay burdened is because they're not yet rejuvenated. Pero once that we are rejuvenated, brethren in Christ, may kasiglahan tayo, may kasiyahan tayo, may katuwaan tayo na maglilingkod sa Panginoon. 11 point, we're in the process of being re-energized into the full knowledge of His image. Kaya mga kapatid, tayo po ay nare-re-energize, nagpapanibagong lakas. Kaya di ba po ang sabi ng Isaiah na sa mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Papailanlan silang tulad ng agila at tulad sila ng mga kabataan, tatakbo at hindi sila mapapagod. Bakit? Because we have been re-energized, brethren in Christ. Kumbaga, na andun po ang tinatawag natin na energize tayo ng ating Panginoon. Kumbaga, fully recharged po tayo para po makagawa ng panibagong gawain. And lastly, last point, we're in the process of being, brethren in Christ, recharged or refreshed into the full knowledge of His image. Tayo po ay full recharge or nare-refresh tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang sarap po, mga kapatid, yung sinasabing tayo po ay na-refreshed. Kaya mayroon tayong refreshment dapat na kapag
nakakaranas na tayo na nangangalay na tayo, napapagod na tayo. It's time to be refreshed, brethren in Christ. And how we can refresh ourselves, stay in the presence of God and be filled with His Holy Spirit, and we will be refreshed, brethren in Christ. Kaya pag na-refresh tayo, parang fully charged na naman po tayo. Again, to do the will of God sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, to sum up of our today's message, which entitled, clothe ourselves with the new image like Him who created us. In our today's promises, we tackled 12 R's, brethren in Christ, na tayo ay nasa proseso pa po tungo sa lubos na kaalaman sa imahe ng ating Panginoon. First point, we're in the process of being renewed into the full knowledge of His image. Second point, we're in the process of being remolded into the full knowledge of His image. Third point, we're in the process of being reformed into the full knowledge of His image. Fourth point, we're in the process of being regenerated into the full knowledge of His image. Fifth point, we're in the process of being restored into the full knowledge of His image. Sixth point, we're in the process of being revived into the full knowledge of His image. And seventh point, we're in the process of being redeveloped into the full knowledge of His image. Eighth point, we're in the process of being revitalized into the full knowledge of His image. Ninth point, we're in the process of being reinforced into the full knowledge of His image. 10th point, we are in the process of being rejuvenated into the full knowledge of His image. 11th point, we are in the process of being re-energized into the full knowledge of His image. And 12th point, last point, we're in the process of being recharged or refreshed into the full knowledge of His image, brethren in Christ. And these are the 12 R's: renewed, remolded, reformed, regenerated, restored, revived, redeveloped, revitalized, reinforced, rejuvenated, re-energized, recharged, or refreshed, brethren in Christ. Kaya, again, we're still in the process. Tandaan po natin ang biyaya. Sapat iyan, mga kapatid, na mabago ang ating buhay at mabago maging ang ating pamumuhay. Kaya araw-araw tayo ay binabago, mga kapatid. Kaya ang tanging dapat nating gawin, babad sa presensya niya, mga kapatid. Babad sa salita niya. Babad sa panalangin. Para tayo, mga kapatid, ay mabago araw-araw. Kaya we would agree sa sinabi po ni Apostle Paul, from glory to glory is changing us. Our today's grace, ang biyaya ang nagpasimula ng pagbabago ng ating buhay at maging ng ating pamumuhay, kaya't ang ating pagkatao ay patuloy na hinuhubog ayon sa imahe na nang sa atin ay may lalang. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang nagpasimula ng pagbabago ng ating buhay at maging ng ating pamumuhay. Kaya't ang ating pagkatao ay patuloy na hinuhubog ayon sa imahe nang sa atin ay may lalang. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil binalutan mo kami ng iyong banal na dugo. Thank you, God, because dahil sa paggising bawat umaga ay taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision, Panginoon, dahil sa araw-araw ay hindi po ninyo kami pinagkukulang bilang iyong mga anak. Thank you, Jesus, truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat sa bawat araw dahil may panibagong biyayang laang kayo, may panibagong pagpapalang laang kayo. Kaya this day, Lord, we are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared
At salamat dahil pinagpala mo na ang buong aspeto ng aming buhay. You bless us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. At salamat God because ang purpose po why you're always blessing us because you wanted us to be a blessings to everyone. Salamat God because this day once again kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Whenever they have prayers, God, Lord, mayroon kaming pinanghahawakan na salita mo. At ikaw, Panginoon, ang may sabi na anuman ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan na inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya hinihiling po namin ang lahat ng ito sa Ama, sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus, na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your probation. At whatever we are asking for this day, God, Lord, grant everything. Because kami na yung mga anak ay hindi po ninyo ipinapahiya. Lahat ng aming hinihiling ay inyo pong ipinagkakalob sa amin. Thank you, Jesus, sa iyong biyaya na patuloy nagbabago sa amin. Hindi lamang ang aming buhay ang binabago, kundi maging ang aming pamumuhay ay patuloy na binabago. Thank you, Jesus. We are so much privileged to have you in our lives. And thank you, Jesus, for your glory. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for the anointing. And thank you for your word. And thank you for everything what you have done sa buhay ng bawat isa sa amin. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.